idol talaga kita. Uy! Mas idol kita. Ngayon nyo malalaman kung sino ang anghel at demonyo sa amin dalawa, sa aming mga kasuotan. Black and white. Makikita ninyo kung sino. Oo. Kaya huwag ko kayo maniwala na yung bumubulong sa kanan ninyo mabait. No? Nasa kaliwa po yung mabait. No? Bati ka na. Ay, hindi. Nasa kanan. Tama. Nasa kanan. Sa kanan. Sinabi mo na. Mabuhay! Pero ako gusto bati. Ano? Hindi, maging tayo, kakaiba tayo, Brad. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Alam nyo, ngayon po ay araw ng Biyernes, ikalabing-4 ng Marso, kung di pa po ninyo alam. 2014, Biyernes na. Simula na po ng pagbabago, ano? At simula po ng pagtahak sa Tulandas. At sana po samahan nyo kami sa susunod na 1 oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. At syempre sa amin, lalo sa amin dalawa, kayo po nasusunod sa mga balita dahil alam namin na kahit po sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Sa ngalan po ni Meg Sioson, ako naman si Dennis Principe. At syempre, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Mayorya ng mga local boxing experts at fans naniniwalang may ibubuga pa sa ibabaw ng ring si Manny Pacquiao. Matchup ng co-leader San Miguel Beerman at Talk and Text Tropan Texters. Tampok sa PBA Commissioner's Cup doubleheader sa Big Dome ngayong gabi. UAAP Women's Volleyball Title. Pag-aagawan ng arch rivals Ateneo Lady Eagles at De La Salle Lady Spikers bukas. Pinay Pool Darling Rubilin Amit. Puspusa ng pag-iensayo para sa pagsuong sa hamon ng Gwangju 9-Ball Open sa susunod na linggo. At 6-time NBA champion Chicago nananatili sa ika-4 na pwesto ng Eastern Conference standings. Yan po yung mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung natitinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918. Sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, naniniwala po ang mayorya ng mga Filipino fight fans na may ibubuga pa ho sa ibabaw ng ring si Manny Pacquiao. Ito'y kahit pa hindi umisko ng knockout victory ang Pinoy ring sensation sa nakalipas na 5 taon. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Miss Keisha Halili. Bagamat karamihan ng mga American boxing fans ay nagsasabing laos na si Manny Pacquiao, hindi naman naniniwala dito ang mga local supporters ng Pinoy Ring Hero. Sa isang mini-survey na isinagawa ng PTV Sports, mayorya ng mga Filipino fight fans na aming mga nakausap ay buo ang tiwala na may ibubuga pa sa ibabaw ng ring si Pacman. Laos Pacquiao. Malakas pa yan. Para sa akin, hindi pa siya laos. Nagkataon lang yun yung tinamaan siya ng malakas kay Marquez. Siya. Sa ngayon, mas matindi pa ngayon yung kumpiyansa yung manalo ngayon. Samantala, hindi pa man natatapos ang rematch kontra Timothy Bradley, may ulat ng lumabas mula sa Estados Unidos na ikinakasa na di umano ang Megabox Showdown ni Pacquiao kontra Floyd Mayweather Jr. Pero hirit ng mga taga-suporta ni Mayweather, hindi na dapat humiling na mataas na paycheck si Pacquiao dahil wala na di umanong hatak sa takilya at pay-per-view ang Sarangani Fighting Pride. Bagay na kinontra naman ni Spin.ph boxing columnist attorney Ed Tolentino. Hindi pa ako handang sabihin na laos si Manny Pacquiao. Si Pacquiao talaga nag-speak siya. Kumbaga parang he-hit a certain plateau na masyado na siyang nabot niya yung pinakatugatong saan mapupunta. So kahit pa paano medyo babalanse mag-i-expand yung career. I thought that he's no longer the same fighter, but it doesn't mean that he cannot be that effective. Pwede pa rin itong Manny Pacquiao that we have right now to make a fight in Floyd Mayweather interesting. Yung edad ni Manny Pacquiao, mahirap na i-turn back yung clock. Pero ang nagugustuhan natin dito is way Manny Pacquiao is that situation. Sa mismo, amenable na I can no longer be the young Pacquiao. But the old Pacquiao is also not that bad. Ang kawalan ng knockout win buhat pa noong 2009, ang marahil ay nagtulak sa ilang international fight fans na isiping laos na si Pacquiao na dating naluklok bilang hari ng pound-for-pound rankings. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa professional basketball, solo leadership ang paggagawa ng San Miguel Beer and Talk and Text Tropang Texters sa pagpapatuloy ng aksyon sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup ngayong araw.
kapwa may record ng 2 wins and 0 loss, maghaharap ang San Miguel at Talking Tech sa main game ng doubleheader sa Big Dome mamayang alas 8 ng gabi. At ito ay matapos ang salpukan ng Barako Bull Energy at Air 21 Express sa Curtain Racer maya-maya lamang. Narito ang aking report. Maglalaban para sa solo leadership ang kapwa nasa tuktok ng San Miguel Beermen at Talking Text Tropang Texters mamayang gabi sa Araneta Coliseum. Kapwa may 2-0 slate, parehong galing sa hard ang Beermen at Texters laban sa mga top-notch teams ng kasalukuyang PBA Commissioner's Cup. Nakapagtala ang Beermen ng back-to-back wins laban sa Meralco Bolts at Barangay Ginebra San Miguel, habang defending champion Alaska at Air 21 naman ang pinataob ng Texters. Ipaparada ng Beermen ang bagong import na si Kevin Jones na pumalit naman kay Josh Boone. Inulan ng batikos ang Beermen kahit mismo sa mga fans nito dahil hindi umano binigyan pansin ang decent performance ni Boone sa dalawang panalo. Ngunit para kay coaching consultant Todd Purvis, kailangan nila ng isang import na may pruweba lalo na sa depensa. We're a defensive-minded team and he's a defensive-minded player. He played under Bob Huggins in West Virginia where they played some pretty good defense. So he came out here and brought great effort. I know it's tough when you're coming across the country to get your legs under you, but I think he's going to be an outstanding addition to our team. Lalaruin ang Beermen kontra Texters face-off mamayang alas 8 ng gabi sa Araneta Coliseum. Samantala sa first game ay magbabanggaan ang Barako Bull Energy at Air 21 maya-maya lamang. Sa kaugnay po na ulat, tikom naman po ang bibig ni Talking Text Tropang Texter Star Guard Jason Castro sa tanong kung dapat na bang pumasok sa trade ang kanilang koponan. Ito'y kasunod po ng obserbasyon ng ilang eksperto at mga fans na tila nagkakaedad na po ang main core ng Norman Black mentored squad. Narito po ang report ni Miss Mary Grace Saliabe ng Polytechnic University of the Philippines. Bagamat aminadong unti-unti nang nagkakaedad ang main core ng Talk and Text Tropang Texters, hindi naman naniniwala si Star Guard Jason Castro na bumababa na ang performance ng team. Ito'y kahit pa nabigo silang idepensa ang titulo ng season opening PBA Philippine Cup. Hindi kagaya nung dati na sobrang bilis. Oo. So, parang sana makapanalo kami. Kasi parang last conference sobrang. Sa tingin ko kaya pa naman namin manalo eh. Kahit na may edad na yung team namin. Kasunod dito, tumangging magbigay ng komento si Castro ukol sa pangangailangan ng kupunan. Liit ng soft-spoken Pampanggenyo dribbler ang at coaching staff ang magdidesisyon kung ano ang kinakailangang i-improve sa roster ng team. Mahirap pero siyempre tatry pa rin namin manalo. Parang siyempre kung winner ka parang magtitingin ka kung maghanap kang paraan kung paano manalo, di ba? Pero yun yung ginagawa na namin ngayon. Ang Talk and Text ay isa sa winning guest team sa PBA sa nakalipas na 4 na seasons, kung saan pumumpleto sila ng 3-peat sa All-Filipino Conference mula 2012 hanggang 2013. Para sa PTV Sports, Mary Grace Saliabe, Polytechnic University of the Philippines. Samantalang ikinatuwa naman ni Head Coach Bong Ramos ang pagkakakuha ng Barako Bull Energy kay Shot Tankinsen bilang team consultant. Ito'y kahit pa marami nagsasabi na posibleng magkailangan sa bench sina Ramos at Tankinsen na parehong kilala bilang mahuhusay na mga mentors. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Sa pagpasok ni Shot Tankinsen bilang team consultant ng Barako Bull Energy, labis na natuwa ay si Head Coach Bong Ramos. Ito'y dahil kakaibang dimension umano ang naibibigay sa team ni Tankinsen na isang multi-titled PBA mentor. Okay naman, marami naman siyang mga ideas na nakatulong naman sa akin. Yung mga nakikita niyang marami, general eh. Blessing nga dahil dumating pa siya dito eh. Nakatulong pa siya, diba? At dahil kapwa kilala bilang mahusay na bench tactician, marami ang nagulat kung paano nagagawa magsama ni Ramos at Tankinsen nang hindi nagkakailangan. So, winelcome mo with open arms yung pagpasok niya? Oo naman.
Oo naman. Well, siyempre, veterano na siyang coach di ba? Veterano na rin siya. So, ilang championship siya? 3. Di ba? May encounter kaming mga games na he encountered already na ma-share niya sa akin. Sa ngayon ay nasa share of 4 to 7 spots ng PBA Commissioner's Cup ang George Chua franchise, na sariwa mula sa quarterfinal finish sa nakalipas na All-Filipino Conference. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Balik tayo sa local sports scene. Maraming susulong na pagbabago ang Mapua Cardinals kapag sila na ang tumuyong host ng NCAA sa susunod na taon. Kabilang narito ang bagong marketing plan at bagong coverage setup ng liga. Narito ang report ni Ms. Carmela Sison ng Polytechnic University of the Philippines. Dahil sa di umano'y mahinang marketing plan, nagpaplano ng kumalas sa NCAA ang Mapua Cardinals. Ayon kay Mapua Sports Director Marco Yuchenko Santos, hindi maganda ang unti-unting pagkawala ng kinang ng NCAA, ang pinakamatandang school sports organization sa bansa. I think NCAA is an important factor in the development of the national sports program, and I think it should be televised. I think it should be given a lot of support. So what's lacking now essentially is a media company or a channel who actually invest in NCAA, because what's happening now is that they just want the return. Hopefully they invest in. Kasunod nito, sinabi ni Santos na kapag sila na ang nag-host ng NCAA sa susunod na taon, ay isusulong nila na mabago ang coverage setup ng liga na ngayon ay hindi na lumalabas sa mainstream channel. Naniniwala si Santos na ang kawalan ng maayos na access ng publiko sa NCAA ay isang malaking factor para unti-unting mawalan ng gana sa liga ang mga fans. It's not free to play, it's free to air. It's not, diba? So you don't get the mass support, right? Magugunit ang huling nagkampiyon sa NCAA ang Mapua Cardinals men's basketball team noong 1993 at ito ay noong kapanahunan pa ni basketball legend Alvin Patrimonio. Para sa PTV Sports, Carmela Sison, Polytechnic University of the Philippines. Sa Collegiate League pa rin po, tiyak na muling mapupuno at muling dadagundong ang hiyawan ng mga spectators sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Bukas po yan ng Pongha. Ito'y dahil muling maghaharap ang arch rivals Ateneo Lady Eagles at De La Salle Lady Spikers sa isang winner-take-all game para po sa titulo ng UAAP Women's Volleyball. Report ang naka-sunglasses po dahil merong kuliti, hindi allergy lang, na si Miss Nicole Ramos. Tiyak na mapupuno ng aksyon ang winner-take-all match ng arch rivals Ateneo Lady Eagles at De La Salle Lady Spikers sa finals ng UAAP Women's Volleyball bukas. Bit-bit ang impresibong 14-game sweep sa eliminations. Nagkaroon ng thrice-to-beat advantage sa finals ang De La Salle, pero nagawang ipwerso ng Ateneo ang sudden death Game 4. Bagay na nagbigay ng thrill kay former UAP star spiker Denise Tan. Out of nowhere, ang ganda ng performance ng Ateneo. Nagulat ako, to be honest, na yung last game na yung umabot ng 5 set, tuloy-tuloy yung momentum ng Lasal na nakuha Ateneo yung game na yun. So, at this point, talagang it's anybody's ball game. Hindi rin itinanggi ni Tan na maging siya ay nagulat nang pumasok sa finals ang Lady Eagles. Ito ay dahil nitong off-season lamang ay sumalang pa sa massive build-up ang Ateneo, matapos na mawala ang major core ng team. In Lasal, we all know what kind of function they have. Hindi sila basta bibigay, diba? And then Ateneo naman, maganda yung performance nila with both games na ipinanalo nila. So I don't think din na bibigay sila ng basta-basta. Target ng De La Salle na makakopo ng record na 4th straight championship sa UAP Women's Volleyball, habang maiden title naman ang inaasinta ng Ateneo. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa football, dahil sa dinalang sa kabiguan sa friendly match kontra Azerbaijan noong isang linggo, dumausdos ng 3 baitang ang Philippine Ascol sa FIFA World Rankings.
Mula sa dating 127th place, nalaglag ang Philippine 11 sa 130th spot sa pinakauling talaan na inilabas ng International Football Governing Body matapos na mabawasan ng 19 na puntos ang kanilang nalikom na 219 points noong isang buwan. Dahil dito, nasa ikalawang pwesto na lamang ang Pilipinas sa Southeast Asia sa likuran ng bagong regional leader na Vietnam na umakyat ng 125th spot. Sa ngayon ay doble kayon sa ensayo ang Thomas Team or Mentored Team bilang preparasyon para sa kanilang partisipasyon sa AFC Challenge Cup sa Maldives sa Mayo. Sa billiards, doble kahit na po sa ensayo si veteran internationalist Rubelin Amit para sa pagsabak sa Guangzhou Ball Open sa susunod po na linggo. Sariwa mula sa third place finish sa Amway Cup sa Taiwan noong isang buwan, makakatapat po ni Amit sa 4-day meet ang mga kapwa bilyarista na nasa top 10 ng Women's World Rankings. Para sa detalye, nagbabalik si Miss Keisha Halili. Puspusa ng pag-iensayo ni Pinay Pro Darling Rubelin Amit para sa pagsuong sa hamon ng Guangzhou 9-Ball Open sa China sa susunod na linggo. Ang 32-year-old Mandaue City Pride ang natatanging bilyarista nakakatawan sa bansa sa Women's Division, habang pamumunuan naman ni Dennis Orcolio ang 6 na Pinoy Pool Masters na tutumbok sa men's side. Sa panayam ng PTV Sports, kumpiyansa si Amit na makakaya niya makipagsabayan sa mga higher-rated foreign rivals kahit ngayon pa lamang siya magde-debut sa Guangzhou meet. Si Amit ay nasa pang-5 pwesto sa world rankings at tanging female billiards players lamang sa buong mundo ang naimbitahang sumargo sa 4-day event. I prepared for the Amway tournament. I would say na I prepared for it well. So I would say na from there, medyo kine-carry ko yung confidence and yung pagka-prepared from that tournament to this tournament. Kumbaga, ang ano ko lang talaga for this Guangzhou tournament is yung health. Kumbaga, I just wanna be in the best of health and to prepare dun sa break. Samantala, naniniwala naman si Amit na malaki ang tsansa na mangibabaw ang Pilipinas sa men's division, lalo pat batak na batak sa mga international competitions ang grupo ni Orcolio. First, the guys naman are always kumbaga they're really world-class players So I always believe na they have a very good chance to win the tournament and their preparation naman all year round din. Ang mga aksyon sa Guangzhou 9-Ball Open ay magsisimula sa Marso 23 at magwawakas sa Marso 26. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Hey! Si Joel Orellana ng Business Mirror na nanonood ngayon. Yan. Member yan ng PBA Press ko. Ay, may laro. Bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket yan. May laro kami sa Monday, ha? Kakapin ba natin to? Hindi, sa itim to no? Sa Spurs yan. Oo, sa Spurs. San Mateo Spurs. Baka sila kalaban natin. Ano ba tayo, first game? Basta tandaan mo, galingan mo, ha? Hindi, basta wala laro ako. For fun. Hindi naman ako, wala naman akong pangarap na maging player. PB. Katuwaan lang yan, siniseryoso pa. Okay. Saan gusto batiin? Ng tupas. Yan. Uy, mamaya, di ba, meron tayo kay Meg. Ano? Oy, oo! May segment. Meron siyang bagong i-explore na sport. Na naman? Sa Inside Sports. Meg the Explorer. Parang Dora lang yan. Single yan ngayon. Bakit dati ba? Mamaya, pag-usapan natin sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Angelo K. I'm a Filipino golfer and you're watching PTV Sports. Pinakamalawak na sports newscast sa bansa ang PTV Sports. Welcome to iSports Everyone. I'm Nicole Ramos. Anong kinakanta mo, Snow? Anong kinakanta mo? Oo nga. Madilim ang iyong paligid. Hating gabing walang hanggan. Kala mo direct, ha? Anyo at kulay. Ano yung kata na yun? Hindi niya alam yan. Pero yung mga tipo nun. Gano'n. Pero may tungkot mo, gano'n mo, ha? Ano? Hindi, explain lang namin, ha? Baka nagtataka sila, naman sabihin overpour mo si, Nicole, hindi po. Meron siyang allergy. Yeah, I have allergy. Sige nga, pakita mo nga. Sige na. The professionalism in her ang nanaig. Sabi nga namin, huwag na siya pumasok, tuloy-tuloy na niya, no? Yeah. Kita ka nga, I just called to say.
Okay, text mo kayo sa amin, padala na kayo mensahe, nabitin tayo ng isang araw, Brad. Yes, all you have to do is follow us at facebook.com/ptv4sports, and you can also follow us at twitter.com/ptv4sports, and you can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. At para sa mga gusto magpadala ng text, all you have to do is type in radio space, SR space, name space message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile, and 350 for Smart, Sun, and Talk and Text users. Hindi na pinakita ni Direk, ha? Direk, ba't di mo pinakita to? Wala, hindi makita dyan? I think they can't see yung sa computer. Ba't gano'n? Red? Wala daw. Sige, subukan natin dito. Okay. Anyway. Ano ba? May segment ba? Ayan. Ayan, Direk, ha? Okay na yan, ha? Okay na? Okay na? Okay na. Okay. Wala pa din. Sige na, basa na muna kayo ng mga message. Alright, let's read a few messages. This one is from Facebook, from Jason Rubio. Sir Guapo Snow at Dennis at Ganda Nicole, Meg at Mishi. Sino po yung coach na di magtatagal sa team? Sa PBA. Oops. Sa PBA, si Coach Ato Agustin Puba or Coach Pido Harencio? At may trade po ba sa BGSM para Snow? Paring Snow. Yeah. Si Denny, siguro sumagot. Saan mo nabili yung suot mo sa kamay? Maganda kasi nanonood ako now. Thanks. Ano ba ito? The bracelets or the hookup watches? Ito, hookup watches. Si Snow bibili. Sa hookup to, sa hookup. Ito, niregalo sa akin. Ang Sa dami to, sa Chinese. Pang sui. Pampaswerte. So, sino daw yung coach? Snow. Ano? Sino daw yung Hindi coach? ko alam. Secret lang yun. Nakita ko kaya yung tweet mo. Nakita mo ba? Curious din ako. Sino Abangan nyo na lang. Normally naman pagka ginano natin, pag tagal lumalabas. K. Siya ba yun? Denny, siya ba yun? Siya ba? Ba't ba wala? Basa pa tayo. Sige. This one is from Pedro Nomes. Sir Dennis at Snow, tingin mo sa pagbalik ni Elaine Maliksi sa SM Sunday Coffee Mixers, ano ang magiging adjustment ng team? Also in rotation. Ayan. Ang bigat. Ang tanong doon, may babalikan pa ba? Si Elaine. Diba? Sikip na, Brad, ha? May Justin Melton. Diba? May Peter Jun Simon. Tapos yung isang galang, kahit hindi yung kapwesto, maganda na ipinapakita. Yung Baroka. Ang ganda ng pinapakita. Diba? Sino ba makakaposisyon niya ron? Si James Evans, si James, si PJ. Si Melton. Pero, remember, yung sistema ngayon ni Coach Tim, hindi babad yung mga starters nila. Yun lang. 25, 28 minutes. Usually, yung mga... Talagang, well-divided yung oras. Pero ang tanong po kasi, ang challenge yun ngayon is, paano isisingit ni Elaine Maliksi yung kanyang sarili ron? Hindi yung coach yan eh. Siyempre, you have to prove pagbalik mo, meron kang may kawaling pa pala na hindi naman nakakalaro. Okay, so... Malayo yun, Malayo yung Elaine sa kawaling. Malayo nga, pero, di ba? Masikip yung rotation eh. Yung isa pang kawaling, siyempre, lumalaban din yun para makapasok sa spot. Meron pang, si Acuña. Si Bal Acuña pa. Diba? Kababayan ko, taga Talavera. Okay, basa tayo ng mga messages. Hindi ko alam kung ba't di makita eh. Tayo. This one is from Barags. Hello po mga idol. Sino na po pwedeng maglaro? Ang mga... Saan pwedeng maglaro? Ang mga graduating na volleyball players. Salamat po mga idol. More power sa inyo. Pag-greet naman. Hello. Yung Shakey's V-League, napagkababae tapos meron pa tayo nung Philippine Superliga. PSL. So yun yung mga activities nila lined up for them. Okay, siguro habang inaayos namin yung aming signal, direct i-roll muna natin yung ating Inside Sports segment ni Miss Meg Show so that may mga kikilatisin at kikilalanin na naman tayong sport. Watch this. Meg the Explorer. Meg Try ko ha. Ganun yun. Nakukuha mo yung basic. Sa nakalipas na ilang siglo, ang Batangas ang isa sa top tourist destination spot pagdating sa mga water sporting event. Katunayan, naging sentro pa nga ng trading sa pagitan ng mga nuno natin at ng mga Chinong mangangalakal ang lalawigan ng tandag sa kanilang mga beach resorts at bulubunduking tanawin. At ngayong modernong panahon, sentro ng water sporting activities ang Batangas na masasabing nakatala sa listahan ko bilang most favorite coverage destination.
Dito ko sa probinsyang ito nakilala at na-enjoy ng husto ang extreme sport na windsurfing. Isang aquatic sport na pinagsamang sailing at surfing. Batangas ko rin na-appreciate ang ganda ng underwater gift ng bansa sa aking paglublob sa scuba diving exploration. Talaga namang na-impress ako sa ganda ng Batangas, lalong-lalo na sa iba't ibang water sport na aking sinubukan. Pero syempre, hindi maiiwasang mapagod at magutom tayo. Kaya naman, nandito ako ngayon sa The Other Place Restaurant kung saan madalas kumain at mag-relax ang mga tourists at athletes pagkatapos nila mag-windsurf, scuba dive at iba pa. Tara! At kaakibat ng pagiging top tourist destination ng Batangas ay ang kanilang alok na gastronomical treats, ang bogchi. Sa pagpasok ko sa The Other Place Restaurant, napahanga ako sa ganda ng lugar. Napaka-homey ng ambience dito. Kaya naman pala dinudumog ito ng mga local at foreign visitors. Best of all, talagang hands-on at may personal touch ang owner ng TOP Restaurant dahil siya mismo ang gumagawa ng recipes at menu dito. Pero ano nga ba ang mga cuisine na niluluto dito kaya nahuhumaling ang mga bumibisita? Well, native seafood tapos may international din tayong cuisine. Ganun. Pero ano yung usually ay yung best seller nyo dito sa restaurant? Ito Batangas Express Seafood, crispata, tapos yung mga prawn chili sauce, yan, pancit canton, chan bulalo. I see. Ano naman ang difference ito sa compared with other restaurants that exist here in Batangas? Okay, well, yung restaurant, nakita nyo naman siguro yung ambience, tapos yung ambience namin, yes, tapos yung food, tapos yung the way we treat our guests, ganyan. So, parang quality service? Of course. Tapos medyo komportable ka, homey na homey dating. Aba-aba, pati mga atleta at mga famous talaga namang dinadayo ang TOP. Athletes, especially pag may events sa Coliseum, especially mga basketball player, mga ganyan. Then yung mga local families, tapos mga foreign investors. Ganyan. Bukod sa pagdalaw sa kanilang napakaganda at ubod na sarap na lugar, madami din silang services na ino-offer. We deliver, we cater, tapos nagse-service kami ng mga meetings, parties, and actually anything na kailangan ng food. So yung mga televiewers natin, anytime na mapavisit kayo sa Batangas City, visit kayo The Other Place Restaurant near the port, which is nasa Rizal Avenue Extension, Batangas City. Grabe, talaga namang nabusog at narelax ako sa TOP Restaurant. Best of all, ang sarap-sarap ng mga pagkain dito. Lalong-lalo na ang kanilang kakaibang cuisine. Kaya guys, I highly suggest na bisitahin nyo ang The Other Place Restaurant dito sa Batangas City. Hi, this is the end of my Batangas. At talaga namang ini-encourage ko kayong lahat na dalawin ang Batangas dahil bukod sa napakadaming activities, matitikman ninyo ang napakasarap at one-of-a-kind food trip destination na TOP Restaurant. Tamang-tama, malapit na ang summer vacation, kaya isama ninyo ito sa inyong travel destination, ha? Until my next adventure, this has been Meg Siozon for Inside Sports. At nagbabalik muli ang pinakamalawak na sports newscast event sa PTV Sports. Welcome to iSports. Ang ganda nung episode ni Meg ngayon. Oh. I really like the food though. It made me hungry. Ang sarap windsurfing. Yes. Tapos kakain ka ng afternoon lamon, yes.
Oh, Meg, ba't ka naman ikaw lang? Next time, sama mo kami. Game. Basa pa tayo, Let's Nicole? read some more messages. Ito from Ano yan, text? Messages. Si Ryan Chua. Hi mga guwaping na idol and sexy angels. Bakit hindi si Blakely kinuha ng SNC? And ano telephone number and address ng King Sports? Sana gawin 1. One. Ano yun? Ano yung 1? 2. What do you mean? Gawing 1 hour naman tayo. Ano ba? Gawin 1. Anyways, si Blakely kasi is about 6'5". 6'5". Oo, yung kanyang height. And actually, habi nga ni before, kung naging 6'7", yung limit. Kasi dati akala na 6'7", tapos 6'9" yung last 2 placers. Dapat noon si Blakely kukunin. Yun nga, nung nalaman lang 6'9" yung first 8, tapos yung last 2, 6'11", nag-decide sila na kumuha ng well within the limit. The limit of the height. Oo, ito nga si Mace. Okay, tapos ang tanong niya? Yung address and telephone number ng King Sports. Ito ba yung yung sa may Quezon ba ito? Yung King Sports? Ha? King Sports. Yung address and telephone number ng King Sports? Yung sa Quezon Ave, hindi ba yun? Oo. Ayan, pumapasok si Snow. Sige, basa ka muna. Ano nangyari? Rico, sinuntok mo pa ako. King of Sports. Hindi ko sinasadya yun. King of Sports. King of Sports. Bakit? Doon sa may Quezon Ave yun Ayan, sa Quezon Ave daw. May nagtatanong kasi. Nakikita na ba? Nakikita na ba nila? Oo. Nakikita na. Ayun o. Ito yung dyaryo. Nakikita yun. Inuupuan ko, nakikita niya. Uy! Dito pinapakita yung inuupuan mo. Basa pa, Nicole. Ito, si Slot X Slay? Si Watt. Yeah, Watt. Watt. Confirm na po ba na napapalitan si Leon Rogers? What? Wala. Wala pang confirmation. Wala pa. Alright, let's read some Facebook messages naman. This one is from Reyes Ricky. Sa tingin niyo po ba maging main man ng Blackwater sina Banchero at Parks? If ever na makapasok sila sa PBA, dapat kunin nila si Forrester. Unang-una, nililigawan na si Park. Si Banchero mukhang nag-signify ng intention nga, no? To be one of the direct hires ng Blackwater. That is kung papayagan po ng PBA board. Okay. Depende sa concession. Bibigyan ng PBA. Hindi, tsaka depende kung aprobahay aplikasyon. Yun pa. Ng Yun Blackwater. muna. Yun muna yung intayin bago mag-isip-isip ng mga players. Okay. Pero yung magandang yung tandem yung partner kahit sabi yung mga rookies. Si Ray Parks at saka si Chris Banchero. Talaga may hatak agad yun Diba? Parang yung si Parks, siyempre yung talent niya, tapos second generation player, tapos everybody sees him as an NBA potential, quote-unquote, diba? Lalo ngayon, lilipad doon siya ng US, hindi na siya lalaro sa inyo Andito pa. Pero hindi na siya, pupunta na siya, hindi na siya lalaro sa next season. Okay. Oo. Tapos yung Banchero, parang walang pinag-iba sa PTV Sports, di ba? Pinapanood nila dahil, di ba? Andito tayong dalawa. Okay. Guess yan? Okay, basa na. Next question. Alright, this is a text message from Bob. Sir, saan po maglalaro yung men's volleyball team natin? Di ba home court ng Pilipinas at, Televised home court ng ba? Pilipinas at televised ba? Si nakausap mo? Si Mr. Ricky Paulo. Sa V-League yun, di ba? V-League. Snowbadwa? Alin? Yung men's volleyball. Yeah. Hindi ba daw tinatelevize yung men's? Hindi, ibig sabihin, di ba si Mr. Ricky Paulo, saan ba involved sa volleyball? Sa V-League Sa V-League lang. Okay. Hindi, sa yan yung UAAP, sa yan kila ABS-CBN yan Okay. Lahat ng UAAP actually. Tinatanong ba nila? Hindi, saan maglalaro yung Philippine men's volleyball? May contact ka ba sa national team? Wala Ng men's? Si Gorayev. Si Gorayev ba? Ayaw atang... Ayaw magsalita? Nakarang tinawagan mo, di ba? Hindi, ayaw niyo magsalita tungkol sa Ateneo. Sino ba mga sa volleyball? Wala na si Sila na yan, di ba? Si Frankie Lim. Uy, si Boss Virgil Villavicencio, nakikinig Boss sa atin. Virgil! Mama nito si Boss Virgil Villavicencio. Kilala tayo. Oo nga. Okay, anyway, yung sa volleyball,
Sige, try kong kontakin si Mr. Hindi ko alam, wala Talking akong about kontak volleyball, meron pang question dito. Sige. Si Barags to. Kailan na po? Barags. Yeah, Barags. Kailan na po yung final game ng UAP Volleyball? Bukas na, yes. At sa tingin niyo po, sino mananalo sa Ateneo de Manila University at De La Salle University? Salamat po ulit. Ayan. It's gonna be a very intense game. Yung last game nila was very close. Kasing palitan talaga yung score. Pero ang doon, ang exciting po dito to watch is, Brad, remember last year, yung La Salle, di ba, they were down 2 sets. Tapos niratrat nila yung tatlong sunod-sunod. Dinaagaw nila yung corona sa RNO. Di ba? Sa game 3. Tapos ngayon pong taon, reversal naman ng fortune. Although hindi pa talaga tapos, no? Yung La Salle po, na-sweep nila yung elimination. So, 14-0 yun. So, nangyari, pagdating sa finals, meron silang thrice to beat. Dalawang beses silang dapat, nilang tatalunin lang yung Ateneo. Yung Ateneo, kailangan sila ng 3 beses. Tinalo ng Ateneo sila ng game 1. Nanalo po yung La Salle ng game 2. Tapos kahapon, yung close, yung 5 sets na on Wednesday. So, ngayon, do or die yan. So, kung mananalo po, assuming na manalo yung Ateneo, Brad, naka-rest back sila. At ang maganda po doon for Ateneo, puro rookies halos yung lineup nila. That's true. Pati yung coach nila, rookie sa UAAP, di ba? Which will make it sweeter. Yeah. Sa La Salle naman po, they have to perhaps protect yung kanilang turf dahil, Brad, no? 3 pit sila, 4 pit This would seeking. be the fourth Tapos, if they win. ang sakit po nito kung mababalikan sila ng Ateneo, lalo sigurong lalalim, no? Yung rivalry ng dalawang schools na yan. May pain yun. Hindi lang sa basketball, ano? Volleyball din. Okay. Okay, next. Iba naman. Alright, Twitter. let's read from Twitter. Which one? Hindi yan. Si Ate Elsie sa Libyo, nanonood sa atin sa Kabanatuan. Salamat, Tita Elsie. Okay? Let's read this one from Ian. Sir, naglabas na ba ng official statement si Blatch about his naturalization and playing for Gilas? Wala pa. Ano sabi niya? Wala pa playing safe. Wala pa. Na yan. Tsaka naglalaro kasi. May nabasa ako sa New York Times na I will be playing for the biglang mara. Wow, Yan. Si Boss Tapos Percy. ginawa ng story na parang hindi niya alam, pupunta siya rito, wala siyang parang ganun. Sino ba gumawa? Lalo si Coach Virgil. Ano sabi? Wala lang. La Salle daw siya eh. Siyempre. Gusto raw niya La Salle. Okay? Siyempre. Okay. Sabihin mo na kay Boss MVP. Pero no matter who wins, it will be a good Boss game MVP, for si now. Boss Virgil pala. Hindi. Uy, one of the most trusted ba niya ni Boss MVP, si Boss Virgil. Most trusted talaga yan. Kahit na kanino, kahit na saan. Napakahusay niyan. Alam ko sila yung may-ari ng Triple B di ba? Tsaka yung Phil Oil. Puro Vélez ata, Villavicencio. Vélez Villavicencio. Yun yung sarap na kain. Ito. Meron pa ba yun? Triple B, meron pa? Meron pa. Dati pag tumira ka ng 3 points from Triple V! Triple V Country! Isa-isaki kanila yun. Ay, hindi. Sambuco Gin. Something fishy kanila rin. Aba, yaman na ito mga masarap Villavicencio. yun Parang simple lang. Pero simple lang. Pag tinignan mo si Boss Virgil, parang walang pera. Ang dami. Ang kapalo ng alit niyan. Boss Virgil. Parang walang pera kasi yung kilos ni Boss Virgil parang binata eh. Alam mo yung binata na, di ba? Easy going. Oo, easy going. Pero hindi. Ano yan? Hindi kasi pagkausap mo, di ba? Pagkausap mo, tsaka yung cowboy. Cowboy. Yun yung term. Cowboy na cowboy. Parang kami ni Dennis. Cowboy, hindi parang walang pera. Mukha kami walang pera. Wala naman talaga. Dahil talaga wala. Okay, Nicole. Basa pa tayo. Wala akong relo. Wala akong mga wala akong t-shirt. Ng mga This one is from JAR. Hi kay Nicole. JR. Is it AR? JR. Hi kay Nicole. Cute mo po ngayon, Sir Prince Sipe. Separate kasi. Prince Sipe. Paano po mababalik kay Pacman yung pound for pound king? Siyempre, manalo siya na manalo. At kung hindi man matalo, magkaroon ng hindi magandang laban si Floyd Mayweather Jr. Kasi siya ngayon yung number 1 eh. Say, ma-knockout niya si Bradley, tapos si Mayweather kahit na manalo, pero mahirapan kay Marcos Maidana. Yung mga ganon. Pero may chance pa rin yun. May chance. Yes.
Okay. Alright, let's read some messages from Facebook naman. This one is from Rudy De La Peña. Good PM, Sir Snow, Sir Dennis, Cute Nicole. Kailan po laban ng Ginebra? Sino po makakalaban nila? Wait, there's more. Let's read more. Kailan po ang All-Star? All-Star po, April 3 to 6. Ayan, tapos pabati po si Jovan ng happy birthday. Thanks. Hi, Happy Jovan. birthday! Okay. Ano pala, Brad? Vic Vargas, Villavicencio. Vargas. Oh, nakalimutan mo. Sorry. Si ano pala, si MVP ata, di ba, boss? Yung V niya ata ang... Villavicencio. Hindi. Vargas. Velez ata. Velez ba? Oo, siguro. Pero magkamang-anak sila Boss Ricky, ano? Tsaka si Boss Virgil, no? Yun dalawa. Oo, di ba? Vargas. Pareho pogi. Okay. Salamat, Boss Virgil. Yung Ginebra Sunday against San Miguel. Yes. Ayan. 5:15 p.m. at the Smart Araneta. Wala kaming ticket. Wala akong ticket. Buti yung Araneta, hindi naging Asaneta, no, Brad? Bakit Asaneta? Kasi dinikit yung Smart, eh. Sabihin mo, pag Asaneta. Tapos di ba Smart Araneta? Smart Araneta. Naging Smart Araneta. Kung Asaneta siya, sabihin mo, dali. Ano? Lagay mo ng Smart. Smart Asaneta. Ano? Asaneta? Kaya nga, lagay mo na Smart, yung Asaneta. Smart Asaneta. Dahan-dahanin mo lang. Smart. Inuuto mo ko. Ikaw na lang magsabi. Smart. Asaneta. What? Hindi na ko. Hindi ko get. Hindi ko talaga get. Talagang Indonesian. Innocente. Hello? Ito, basta pa tayo ng ibang messages. This one is from Libner Katapang. Sir, if ever ma-approve ang application ng Kia, allowed din po ba sila mag-direct hire even wala silang team sa amateur? Usually kasi, Libner, ang direct hire is pagka meron kang team sa amateur. Yes. Now, usually mga ganyan naman, pagka mga bagong franchise, yung walang team, depende. Meron tinatawag na... concession. Yung, ang tawag doon, yung draft. Among the para may protect 10, gano'n, protect 8, protect 9. Tapos yung mga hindi mapoprotect, pwedeng i-draft. Or, ang balita ko, yung parang humihingi yata ng top 2 or 3 picks. Okay. Naku, hindi pa payag yung mga may awak ng picks doon. Siyempre. Oo. Una-una na doon, San Miguel. Lahat, walang papayag doon. Oo, yung picks. Kasi normally, yung mga bago pang 11 eh. Di ba? Yung last na bumubunot. 11 or 10. Ganun. Pero depende pa rin sa concession yun kasi nangyari 11 na yun doon sa Rain or Shine. Kasi yung Rain or Shine, hindi ko sila pinayagan ng 5. 3 lang inalaw sa kanila. Kasi naman, yung Rain or Shine, binili lang po nila yung existing franchise ng Shell. Dead franchise na binuhay. Na dati po yung governor niyan, si Mr. Bobby Canapi. Okay, na dati po lumalaro si Tony De La Cruz. Na na-trade po sa Alaska si Tony De La Cruz, marami ang nagulat kasi binigay ng Shell. And then afterwards, ito pong Alaska Aces, ang kanila pong sports manager, si CK Canapi, anak po ni Bobby Canapi. Na bagong kasal. Na bagong kasal. Ang apelido niya po ngayon Danyolco. CK Danyolco. CK Canapi Danyolco. Okay. Hey, basa pa tayo? Yaman nun. Yaman yun. Kaya pala hindi ako sinasagot. Okay, basa. This one is from Vincent. Idol Snow, anong medalya po pinakamataas na naiuwi ng siklista Pinoy mula Asian Games? Cycling. Alam ko, bronze pa lang tayo dito eh. Norberto Oconer. Sila Oconer ba? Teka hindi, ito na, alam ko na. Meron ako kaming walking encyclopedia ng cycling. Good. Si Pepe Chavez. Teka ba kaibigan ni ito, yan? Kaibigan ni UCI. Ni Pat McQuaid. Pat McQuaid. Siya natin tagabigay ng chicks eh. Nung nandito si Pat McQuaid eh. Sinabi ko na kaibigan eh. Teka. Okay. Si Pepe Chavez, okay. Teka. Hindi sagutin niya. Bibigyan ko kayo ng tip na ha. Huwag niyong isipin na ganito to, yung boses ho nito ganun lang talaga, Ito na. Kapepe! Hoy! Sino ito? Sabi ko lang, si Snow ito. Kapepe, ito na. Snow! Magandang hapon! Galit ka ba, sir? Hindi ka naman galit. Asa ka ngayon? Nasa Batangas ka ba, Kapepe? Anong balita? Ayun, sa cycling ba, sa Asian Games, nakakuha na tayo ng medalya, Kapepe? Cycling, sa Asian Games. Asian Games. Pero ang akin, alam yung silver, yung kay Parin Lando Guabe. Sino?
Si Lando Guabe, sa Silver. Silver ako meron, hindi ko lang matanda kung sino. Nung panahon yun, malalakas ang ating mga siklista eh. Yung mga Guabis brother. Okay. So 19 ano tong kay Lando Duabit, sir? 19 ano siya? 19 ano nakakuha ng medal? Hindi ko matandaan yun eh. Pero noon talaga ang mga siklistang Pilipino, sikat na sikat noon. Oo nga. Nung panahon yun, mga 70s o 80s yun. Ganun ba? Okay. Sige ka, Pepe, salamat. At least, pero sure ka, may silver na tayo dyan sa cycling, ano? Oo, meron. Ano to, road race? Road race ba to, track? Pwede si Ponga, alam niya. Pero alam mo kung talaga si Parin Lando, silver, sigurado silver. Sige. Nung panahon ni na Parin Lando, talagang gold medalist yan eh. Si Ponga na nang tatawagan ko, si Cesar Lobramonte. Si Ponga, yan ang mga malamang. Sige. Thank you ka, Pepe, ha? Ingat ka. Okay, salamat. Thank you. Parang gusto kong awatin yung telepono tsaka ikaw eh. Pareha na. Sabi ko sa inyo eh. Parang ganun din. Napakabait nung ano na yun, ha? Nung kaibigan Abait yan. Pepe. Pagkaho ito eh, naging kaibigan ninyo. Sa ting galing ng Batangas, abay may dala ho siyang kapimbarak o. Galing kay Ito na, si Cesar Lobramonte. Kuya Cesar, si Snow ito. Ay, sir, magandang hapon po. Sir, tanong ko lang. Live tayo sa TV, ha? Live tayo sa TV. Kuya Cesar, ano yung pinakamataas na medalya na nakuha natin sa cycling sa Asian Games? Asian Games? Hindi ko naman alam ko kasi naka-bronze niya si Kermit din eh. Tsaka si... bronze. Pero naka-silver daw si Lando Duabit. Si Lando Duabit ba? Natandaan mo kailan kumuha ng silver? Hindi ko na po matandaan yun eh. Kay Rolando Guabe. Pero natatandaan ko lang ang mga nag-medal, Rolando Guabe, Roberto Kermit, si Jackal Manapol, tapos yung uling-uli natin si Tumlin. Tsaka yung mountain bike natin, sina Marites Bitbit, nakaka-bronze yan, di ba? Sa Asian Games, alam ko, hindi pa naka-medal si Bitbit. SEA Games. Asian Championships yun. Asian Championships yun. Asian Championship, iba yung Asian Games, iba yung Asian Cycling. Oo nga. Okay. Salamat sa iyo, ha, Kuya, maraming salamat din po. Thank you po. Thank you. Si Kuya Cesar Lobramonte. Ito may nag-react about the men's volleyball. Okay. Sa TV5, mapapanood ang FIVB, Asian Volleyball Confederation. ng men's volleyball. Salamat po. All games at Cuneta at Ninoy ang venue. At semi-finals at finals, all games will be at Cuneta. Dito si Goma. Hindi, binabasa ko ito Di ba? Story, Dito si Richard Gomez, di ba? Yung volleyball. Richard Gomez? Oo. Lalaro ba si Richard? Lalaro daw eh. Totoo? Alam ko he plays volleyball, pero I didn't know. National team dyan. Lalaro siya? Tawagan natin si Richard ngayon. Gusto mo? Sige. Teka, may oras pa ba tayo? We have teka lang ha. Tawagan natin si Richard. Tawagan natin si Richard. 5:54 right now. Tawagan natin si paring Richard ha. Teka lang ha. Kala nyo, ano palagay nyo sa akin ha? Paring Richard. Ano ko to, kumpare ko to eh. Mga ganito yung mga standard ng mga kausap ko lagi. Inaanak mo yung ko, di ba? Sige, kontak lang kayo dyan, ha? Basta tayo ng another text message. This one is from Elaine Nara. What's up, Snow, Dennis, at crush kong si Nicole. Balita naman po kay Blatches. Pabati naman ang Nara family. Nanonood kami araw-araw. Hello? Ayan. So, si Arman Karandang ng People's Journal nanonood ngayon sa atin. Hello. Talaga. Si Blatch, approved na sa Congress, so sa Senate. Senate na lang, di pa umuusad yun sa Senate eh. Pero tama binarinig ko na sabi ni Senator Angara na medyo mahihirapan dahil kulang sa oras ba? Siguro. Kasi nung nakausap ko siya, inintay lang niya na i-deliberate na sa Justice Committee ng Senate. Oo. Naku, si Richard, baka nasa shooting to. Hindi nasagot eh. Pero lagi ko ito nakakausap eh. Anyway, so kailangan tatlong rin yun eh, Brad, tatlong reading din, tatlong reading din. Hindi pa po sila nakakasimula sa first base. Yun pong batas kasi natin, kasi naturalization batas yan, Brad eh. So hindi kailangan po yan, tatlong reading sa Congress, sa Kamara, sa House of Representatives,
tatlong reading din sa Senado. Tapos yan, ipagkukonvene yung dalawa na yan. Pag titingnan yung ano yung, kasi kung ano yung pareho, na, okay, combine, ano yung magkaaway, ano yung magkasalungat, tsaka nila may term dun no? Tapos, tsaka pa lang po yan ipapas sa Malacanang. Para tapos pirmahan. may 30 days naman po yung Pangulo. Pirmahan o i-veto. Ang target po kasi natin dyan is about around July 1, dapat tapos na yan. Naturalize na si Blatch. Okay. Kasi gagamitin nila sa July 15 FIBA Asia Cup. Malapit na yun. Oo, malapit na yun. So, tignan natin. Tapos yung Congress, Brad, sa March 14, adjourn, break. Magbe-break sila, babalik sila May na. So, yun ang problema dyan. March 14. March 14? Ngayon. Anong araw ba ngayon? March 14. Yun. Break tama. Break na. Break na sila ngayon. Break na sila. Wala na. Okay. Si Ron ba? Si Meg? Yun, yung Congress. Okay, basa. Basta. Sa Facebook naman tayo from Vil Santos. Good eve, Sir Dennis, Sir Snow. Ask ko lang po kung may posibilidad po bang maglaban ni Melindo at Viloria. Ilan, Melindo? Pwede. Yes. Saka kanino po kayo, James or Durant for MVP? Thanks and more power. Ako kay Melindo, ikaw kay James. Sige. Si Viloria may laban, I think this month or next month, mabigat yung kalaban niya. Si McWilliams Arroyo, mabigat yun. And then, if he wins that, meron siyang laban sa Macau this coming May, undercard nung Donaire Betieca match, no? Pwede maglaban kasi magkatimbang eh. Actually, parang dati merong plinano na magkahamunan niya. Pero dahil di ba naging number 1 contender si Melindo ni Viloria, kaya lang natalo si Viloria. So kung yung laban, both camps naman are willing kung talaga sila maganda yan, Kaya na parehong Pinoy. Ay, isa pala, hindi masyado. Hindi masyado? Hindi si Viloria, PhilAm lang yan. Hindi rin. Hindi sinasabi niya PhilAm siya. Nakausap ko yan eh. Pati yung tatay, sabi niya na technically, ano sila, America, hindi sila hindi, kaya passport yun nga po yung reason kaya dati hindi ko na Pinoy champion. Kasi if you're going to look at his record, flag po ng Amerika nakalagay dun sa tabi ng pangalan. US Olympian. Tapos US Olympian pa. Anyway, si Tita Delia Rocha nanonood ngayon. Salamat po sa inyo. Tapos tanong sa atin, James o Durant for mahirap MVP. pong tangjahin Si James humahato these days Tapos si Kevin Durant has been very consistent. Tita Delia Rocha, I'm watching you right now. Birthday daw ng anak niya bukas, si Jason Rocha, your fan. Okay, I'm inviting you tomorrow for a short merienda here in our house. Malapit din ito sa bahay niyo. Okay. Advance happy birthday. Sa Forbes po ba yan? Sa Forbes? Sa Forbes, malapit. Okay, paalam na kami, mga sponsors natin. Meg, Nicole. We'd like to thank Mr. Giselle Ducy for our makeup from Ever Belena. Thank you, Mr. Rudy Yu, for our hookup watches. Thank you, Mr. Amis Tumang, for our outfits from Amazing Playground. Thank you, Sir Mike, for outfits from Street Couture. Thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister. I love you guys. Ako naman, Brad, condolences sa aking family, sa aking dating colleague na si Daniel Condes, at saka yung pinsan ko, si Kuya Bobby. Kuya Bobby Mahinay, dyan sa Iligan. Yun nga, medyo close sa amin yun, napakamasayahin. Pero bata pa, 38 yung katrabaho ko, tapos si Kuya Bobby about 50. Medyo nakakalungkot. Para yung heart attack. At saka my wife, Winnie, I love you. Pasyal-pasyal tayo bukas with Prince Zoe and Prince Zian, Mami Base. Dalawa na sila. Mahirap pala maging pamangkin si Dennis. Direk, pamangkin mo tayo, no? Okay. Pinsan. Salamat po sa mga kaibigan natin sa Paracabol, Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. Jay Lianes, Boss Rafi Casao. May laro po sila ngayon. Laban sa Air 21 Express. Sa Axel 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willie Rosso, Jacob Malapas at Arvin Roa. At sa kay Ninong Renato Lirio ng Ready Tours and Travel. Salamat din po sa Hookup Watches, Mr. J. Lucero, at saka sa Macbeth Shoes, Pants and Shirts ni Boss Rudy Yu. Salamat sa Globe Telecom at thank you rin kay SENI Institute, Doc MJ, at sa Smart Telecommunications, Boss Pato Gregorio. Ako po yung negosyo pa, diba? Nicole Ramos. Dennis Principe. Ang tabayanan po ay News at 6 kasama ang napakaganda na si Miss Cathy San Gabriel na pinapabati si Tristan ng RTVM at saka si Attorney Marcus Rodes and also Ralph Abina. Sa inyo po sila. Sports Radio, kalas na tayo. Happy weekend! Narito po ang mga tampok na balita at 6. Bye!